bawat tao. Mahirap man, tuloy pa rin ang laban. Iniwan ang tahanan upang paglingkuran ng bayan. Tiyarin na ang mapapala sa di makitang banta. Naghila ka, bayani ka, pinasal mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino ka. Dalangin ko sa'yo, Ama, ingatan mong lahat sila. Silang mga nag-aalaga, kumakalinga. Ano bang paniniwala, ano mang kulay nila, magkakaisa sa pagtulong sa kaligtasan ng iba. Bayani ka, pinasal mo ang hirap para sa iyong bansa. Kayo ang aming yaman at karangalan. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino kita, Pilipinos, Pilipas, Dakila ka, aming hiling sa iyo. Ito'y aming isisigaw kahit saan. Dakila ka, bayani ka, Pilipino ka. Yes! So, magandang hapon po sa ating lahat, sa inyong lahat. Lahat po na nag-aabang ngayong hapong ito para sa atin, sa ating mga kwentong, kasaysayan at mga bayani. Live yan dito sa ating Parte.tv. Yehey! Kaya maraming salamat. Ayan po mga nag-aabang natin. At I think last week, yan, may nag-message sa akin na napanood tayo sa bansang Japan at saka California. Wow, nakakataba ng puso at alam ko, abangan nyo, mas marami manunod ngayon. No? Inaabangan daw, hindi lamang syempre, no? kundi yung lesson no, ng ating mga taga-ibang bansa, mga taga-Paite na nandyan po
na talagang sila ay ating, kumbaga sa pamagitan nito ng programang ito, maalala natin yung ating mga kababayan na nandyan sa ibang bansa. Ano po? Siyempre, napakaganda ng ating background kanina, background sounds natin kanina, music natin na ginamit, Dakila Ka. So kung napanood nyo, naabutan ninyo, napakaganda po, no? Na talagang kung papanoorin natin siya sa ating mga dakilang bayani ng ating mga frontliners, doctors, and nurses natin ng hindi lang sa Paite, kundi sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kaya palakpakan natin ang ating mga dakilang bayani, buhay na mga bayani. Speaking of bayani, kaya ang topic pa rin natin ngayong hapong ito, ngayong araw na ito. Gaya na sinabi ko last week, no? Buong December ay ang buhay ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani ng bansang Pilipinas. At sinimula natin last week ang talambuhay ni Dr. Jose Rizal. Kaya, ano ang topic ko ngayong hapon to? Siyempre, ang buhay kabataan ni Dr. Jose Rizal. Ayan po, nakikita natin. Kaya sabi ko, sana meron pa rin akong imahe ng kabataan ni Rizal. Ano, sa mga nakabasa na, sa mga nalaman natin, itsura, no? Guwapo siyempre ang ating bayaning si Rizal. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon, ang i-share ko sa inyo ngayon, ang mapapakinggan nyo ngayon, mapapanood nyo ngayon, ang buhay, no? Minsan ay naging bata, siyempre, ang ating bayani. Yan, gaya nga sinasabi ng iba, sa atin, napakaganda ng isang ugali ng isang bata. No? Yan yung mga kabataan natin na away dito, away doon, pero mamaya magkabati sila. Pero ang ating bayaning si Rizal, iba ang kanyang pinamalas, iba ang kanyang pinakita. Ang galing at talino. Biro nyo, no? Mamaya mapapakinggan ninyo, 6 na taon. Talaga naman ang kanyang talent na ibigay niya, na ipakita niya. Kaya simulan natin ngayong hapong ito, syempre. Mamaya babatiin ko yung ating mga teachers ng ating daycare center ng buong Paite. Ano, from Barangay 1 hanggang Barangay 9 at ang ating papatahan na talaga ng mga buhay na bayani rin natin na talagang sila yung mahalili, no, gumagabay, nagtuturo sa ating mga kabataan. So, ito po ang ating buhay kabataan ni Dr. Jose Rizal. Nanonood si Maria Elena Apuang Trencio. Kaya ito ang ating buhay, kabataan ni Dr. Jose Rizal. Ayan, no? Ang gwapo, no? Sali na naglalaro ang isang bata, pero hindi. Talagang ang pag-aaral niya, ang sining niya sa pagsusulat, tuloy-tuloy. Ano nga ba, no? Ang naging buhay kabataan ni Pepe. Ayan, no? Talagang kaling-kalip, ano? Batang-bata, salitang Pepe, no? Ating tunghayan ng batang Pepe, ang kanyang pinagdaanan, no? Ang kanyang buhay na pamilya niya, syempre ang kanyang katalinuhan at ang una niyang, oy, nako, bata talaga nagkakaroon. Mga kabataan ngayon, nagkakaroon ng crush. Tingnan natin, ano, ang kanyang una o ang una niyang pag-ibig. Okay? So, last week, napakinggan natin na ipakilala ko ang buong pamilya o family tree ni Dr. Jose Rizal. Pang-ilan si Rizal? Pang-7 sa 11 na magkakapatid na Mercado family. Okay, next natin. Ayan, ang dami nang nanonood sa atin ngayon. Ma'am Gemma, happy viewing sa'yo. Ayan, para sa ating mga elementary pupils, sana manood kayo dahil may lesson ito. Sino ang pumili kay Rizal bilang pambansang bayani natin at bakit? Kung ano, siyempre, pinag-aaralan niya, no, pinag-uusapan, bakit nga ba? Yung iba hanggang ngayon nagtatanong, pinagtatalunan, nagdedebate, bakit daw hindi si Andres Bonifacio? Bakit? Okay, pakinggan natin, ano? Yan, si Dr. Jose P. Rizal, siya ay pinakilala sa lahat ng bayaning Pilipino, no? Pinakang kilala. Yan, nakilala siya sa iba't ibang larangan. Isa siyang doktor, manunulat, kaya nga siya ay Dr. Jose Rizal, no? Doktor ng mga mata, manunulat, linguista, guro, pintor, skulptor, magsasaka na at negosyante, mahikero, inventor, pilosopo, at marami pang iba. Katunayan na napakatalino at napakagaling ng ating bayaning si Rizal. Okay? So, si Dr. Jose P. Rizal,
naganap ang pagpili kay Dr. Jose Rizal bilang pambansang bayani noong panahon ng Amerikano sa Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ni Gobernador Sibil William Taft. No, pamantayan daw nila ng pagpili ng pangunahing bayani, syempre, isang Pilipino. Pilipinong-Pilipino si Dr. Jose Rizal. Isang namayapa, no, na pararangalan, no, sa kabila ng kanyang kamatayan, ano nga ba ang kahulugan ng kanyang kamatayan? Siyempre, may matayog na pagmamahal sa ating bayan. Yun naman talaga, no? Yung kanyang pagmamahal sa ating bansa. Hindi iniisip kung anong pwedeng mangyari sa kanya sa kabila ng kanyang ginawa laban sa mga Kastila, pero dahil ang pagmamahal, nanaig ang pagmamahal niya. And of course, ay may mahinahong damdamin. Yun ang tinataglay ng isang batang Pepe, ng isang kabataan. Yung pagiging mahinahon ng damdamin. Hindi, hindi galit, hindi puro siraan. Yan. Si Dr. Jose Rizal ay isang tahimik. Ang mga pinagpiliang bayani ng lahi, nandyan si Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Saina, Antonio Luna. Narinig niyo sa history, sa ating Hekasi, sa mga elementary, Emilio Jacinto, at syempre ang huling naka-line up, ang ating bayaning si Jose Rizal. Maraming pumili kay Marcelo H. Del Pilar. Ngunit, ito ay kanilang binago ayon kay Dr. H. Oatley Bayer sapagkat mas madula ang buhay at kamatayan ni Rizal. Kaya sa lahat ng mga nakapanood ng movie, no, ng mga pelikula ng may kaugnayan o kwento ni Rizal ay talagang kung mapapanood nyo talagang madamdamin talaga siya. No, mararamdaman mo yung kirot sa puso na pagmamahal ni Rizal sa ating bansa. Lalo na ang pagiging martir niya doon sa Luneta sa Bagong Bayan. Yun, no? Isang matining na nila. Noong Disyembre 20, 18 at 78, nagpalabas si Pangulong Emilio Aguinaldo, ang kauna-unahang Pangulo ng Bansang Pilipinas, na opisyal na proklamasyon na lumikha ng Disyembre 30 o December 30 ng taon ding yon bilang araw ni Rizal. Kaya 'di ba, every December 30 Rizal Day, kaya medyo mga kababaihan natin ngayon nakasamahan, no? Ang tradisyon na hindi mapuputol sa bayan ng Paite, ang Rizal Day, ang mutya ni Rizal. Ang dami nagtatanong, may Rizal Day pa kaya sa Paite, no? Kaya lang mahirap, no? Kaya man virtual nga naman. Kaya lang medyo pagpaliban muna natin. Next year, abangan natin ang sana normal syempre. Naniniwala ko na normal na. Ibabalik natin ang mutya ni Rizal. May pagkakataong may mga narinig tayo, paano ka lang si Andres Bonifacio at hindi si Rizal ang dapat maging bayani sapagkat kailanman daw hindi humawak ng armas, no, ng baril, ng espada sa paglaban ang ating o sa paraan ng kalayaan ng ating bansa. Isang bansa ang napipiling mga bayani sa ibang bansa. Pag sila pumipili, maaring pulis, sundalo, no, isang general. Pero napakasimple ng ating bayani. Ang ating bayani ay isang sibilyan at isang tanging armas niya ay ang kanyang pagsusulat. Yan. Kaya naman ang dami na limbag, ang dami tayong alam na nilikha niyang libro, no? Okay, gayon pa man, ang mga Pilipino sa paggamit ng pagpapasya at kakaibang pananaw ay hindi sumunod sa ibang pananaw ng ibang bansa. Siyempre, ibang bansa yon. So, iba tayo, na siyempre. Kaya, alam ko, sa mga lesson pa rin sa history na nagtatala, ba't hindi si Andres? May panig kay Andres, Bonifacio, may panig kay Rizal. Ayun, no, napakinggan natin kung ano yung batayan, kung paano at bakit si Dr. Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Bakit kailangan pang pag-aralan ang buhay, ginawa at sinulat ni Dr. Jose Rizal? Oo nga naman. No? Mga pilosopo ba, bakit nga naman ganyan pinag-aaralan pa natin? Napakagandang pag-aralan ng buhay. Simbolo ng ang kanyang kabayanihan, ang katalinuhan, magaling ang pagmamahal sa ating bayan. Ang Batas Rizal.
Napapakinggan natin yan sa Results Live, sa pagtuturo natin na ang Batas Republika bilang 1425 na mas kilala sa tawag na Batas Rizal ay pinagtibay noong June 12, 1956 ay pinatupad noong Agosto 16, 1956 ng Lupong Pambansang Edukasyon. Ayon sa batas, sinasabi sa batas na ito ay isasama yan sa pag-aaralan ng publiko at pribadong paaralan, ang buhay, ginawa at mga sulat ni Rizal, lalo na ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. Ay, naalala ko tuloy ng high school no? Na merong third year, nung panahon pa namin, na ngayon ay grade 9, tapos fourth year, na ngayon ay grade 10, no? Yan yung ating pinag-aaralan natin sa ating nung high school tayo. So, sabi nga, sa likod nito, ang Batas Rizal sa pamagitan ni Senator Jose P. Laurel at Senator Claro M. Recto, Claro M. Recto, no? Ipinagtibay noong June 12, 1956 at ipinatupad ng Pambansang Lupon ng Edukasyon noong August 16, 1956. Yan po, no? Sa ilalim ng Batas Rizal. Ano nga ba, no? Ang kabuuan ng ibig sabihin kung bakit ang ating Batas Rizal Republic Act 1425. Una, ang Batas Rizal ay nagtatadhana na isama sa kurikulum ng mga estudyante ang pag-aaral tungkol sa buhay. Nagawa at naisulat lalo na ang Katahang Buhay na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ayan. Third year, Noli. Tapos fourth year, El Filibusterismo. Nung paano namin nung high school. Na sa college, meron tayo, yan, yung mga nanonood natin, mga estudyante natin from PSBC. Sabi ko, manood kayo kasi may subject kayo ng Rizal, no? So, panoorin niyo. Kaya may nag-message, o nga, napanood ko yung last week, no? Na na-recall din kanilang midterm examination talaga. Wow! Di ba sabi ko sa saglit na to, pero punong-puno ng lesson. Makakapulot talaga kayo. Number 2, no? Ang Batas Rizal ay sinasaad din sa batas na ang mga silid, aklatang publiko at pribado na magkaroon ng sapat na libro tungkol at sa mga likha ni Rizal. Yan, dapat daw sapat yung ating aklat sa ating aklatang publiko at pribado. Sa library, dapat may makikita si bata. Kaya lang talaga ngayon ang baka-bataan ngayon Google. Pindot lang dito, Pindot lang dito, tapos hahanapin na lang sa... Ayan, dami na ito nanonood na. Tita Penny, nanonood ang aking Tita Penny. Ayan. Diretso. Number 3, ang Batas Rizal, sinasaad din sa Board of National Education ay may responsibilidad na ilipat sa iba't ibang lengguwahe na nararapat sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung anong lengguwahe natin, dapat may sarili silang lengguwahe na pagkakasali nito. No? At ang Pilipinas ang librong tungkol kay Rizal at ibahagi ito sa mababang halaga. No? Sinabi din sa batas nito, igawa niyo sa sariling lengguwahe kung anong merong lengguwahe sa atin sa Pilipinas. Napakadami nating lengguwahe. No? Do tayo talaga ay Pilipino, Tagalog yung iba, marami pa Ilocano. So, kailangan mabasa ito, maintindihan ng mga iba't ibang lahi nating mga Pilipino sa buong Pilipinas. Yan. At ibenta sa murang halaga syempre. No? Hindi lamang hangad ng Batas Rizal na parangalan ang mga bayani. Layunin din ng batas na ito na may talagang muli ng mga Pilipino ang kanilang sarili sa mga sinumulang nasyonalismo. No? Yung pagmamahal, na dakilang pagmamahal sa ating bansa. Na at ang kalayaang pinagsimikapang matamo sa pamagitan ni Dr. Jose Rizal. Ang buhay, ginawa at sinulat ni Rizal ay magsilbi sana sa mga kabataan na nanonood ngayon, gabay sa mga kabataan sa panahon ng paghubog ng kanilang isipan at paglinang
ng sariling disiplina. Yan. Sana tumimo, no? Yung disiplina na ipapakita ni Dr. Rizal bilang isang bata, sana taglayan din natin. Alam ko naman mababait ang mga taga-Paite, ang mga kabataan natin dyan. Ano? Damdaming sibiko at syempre, ang kagandahang asal pa rin. Sa panahon ngayon ng pandemya, ang ating asal, ang disiplina, pairalin natin. Ano? Para rin sa ating pag-iingat. Okay? Muli, ang pamilya naman ni Rizal, nabanggit ko na to last week, ang buong pangalan. Mamaya may tanong, kung bakit napakahaba ng pangalan ni Rizal? Na? Okay, Dr. Jose Rizal, Jose Protasio Rizal, Mercado E. Alonso, Trialonda. Ang haba, no? Bakit nga ba? Birthday, June 19, 1861. Birthplace sa Calamba, Laguna, Calamba City. Of course, binigyan siya noong June 22, 1861. At ang kanyang death anniversary, December 30, 1869. Sinasabi natin. Okay? Next. Bakit nga ba ganoon kahaba ang pangalan ni Pepe? Ayan. Di ba mga magulang pag nabigay sa pangalan, tatlong salita, Kasi uso ngayon Maria, Cristina, Fabiana. Ayan. Ngayon, bakit nga ba ganun kahaba ang ating pangalan ng ating bayaning si Rizal? Ayon sa Batas Claveria, yun, may pinanggalingan talaga kung bakit mahaba ang pangalan. Bilang pagtalima sa Batas Claveria noong 1849 na nagtatakda ng apelido ng mga Kastila sa mga mamamayang Pilipinas. Kasi nga, di ba mga Kastila, nandito sa Pilipinas, pero yung kanilang batas, pinapairal sa atin. Ang mga Alonso ay nagdagdag ng Realonda. So, kaya tayo narinig na Alonso, tapos Realonda. At ang mga merkado ay nagdagdag ng Rizal. O, tingnan mo, dinagdag lang pala yung Rizal, pero yung mas kilala natin, Dr. Jose P. Rizal. Diyan, idinagdag lang siya. Sa Pilipino, ang salitang merkado ay nangangahulugang palengke. Merkado. O nga na. Yan. At ang Rizal naman, mula sa salitang Rizal, na ang ibig sabihin ay bukid na tinataniman ng trigo na inaani habang lunti at muling tutubo. Ang lalim ng ibig sabihin talaga ng Rizal, na ipinapakita na muling tutubo. May kwento dyan mamaya, pinagtatawanan si Rizal, pero yung kwento abang natin mamaya-maya. Ang apelidong ito ay bigay ng isang Kastilang alkalde, mayor, na kaibigan ng pamilya. Mga Kastilang alkalde, mayor, sila yung mga kapitan dito, mga tungkulin nila dito sa Pilipinas. Mataas ang kanilang patungkulan. Ito, ang ating Spanish Governor General Narciso Claveria. Siya nagsasabi o siya nagpasok sa batas ng panahon ng Kastila na magdagdag ng pangalan sa kanilang magdagdag ng apelido, pangalan sa kanilang buong pangalan. So, pamilya, syempre, Don Francisco Mercado Rizal at Doña Teodora Alonso E. Quintos Realonda. At may 11 siyang kapatid. Last week, na-discuss ko na ang kanilang mga pangalan. Ilan si Rizal? Ikapito. Pangpito, sa 11 magkakapatid. Ang pamilya Rizal, yes. Speaking of pamilya, ang dami nanonood. Tita Marita Bagabaldo, Bagamano Bagabaldo, happy viewing sa'yo. Ma'am Betcha sa Labsabi ng Ibaba Elementary School, happy viewing. Then, Kahipe, happy viewing sa'yo. And Joanne, Ate Joanne, Bagamang. Ganon. Maraming salamat sa inyong panunood. Ang pamilya Rizal, kasi speaking of pamilya, mga kamag-anak talaga nanonood. Ang mga anak ni Rizal, ang mag-anak na Rizal ay kabilang sa prinsipalya. Mayayaman. Kaya nga sila si Don at saka Donya ang kanyang mga magulang. Ng bayang noong panahon ng Kastila, prinsipalya ay ibig sabihin mayayaman. Sila ay kilala sa Calamba dahil
sa kanilang katapatan sa pagiging at maging masinop sa buhay. Sila daw, ang kanilang pamilya, sa ano, no? Pag dito sa party, kailangan talaga kilalang matatalino, masisipag, magaganda, mga gwapo. Lalo tayo, maliit na bahay. Na, nakapagtayo sila ng bahay sa tabi ng simbahan. Ayan. Okay? Kaya, kung mapapasyal kayo sa bahay ni Rizal, may katabing simbahan talaga din. Paglabas mo ng simbahan, tingin ka lang sa left doon, pag nando ka sa may likod, kita mo yung bahay ni Dr. Jose Rizal. Mayroon silang karwahe. Karwahe, kalesa, no? Na sumisimbolo rin ng pagiging mayaman noon. Karwahe, sosyal na ang ating bayani talaga. Ang kanilang pribadong aklatan, ang pinakamalaki, no, sa Kalamba ay mahigit 1,000 tomo kung tawagin. No? Nakapag-aral ang lahat ng kanilang anak. 11 sila, no? Napag-aral na ang kanila. Maliban doon sa isang namatay na 3 years old, namatay. Okay? Next, ang pamilya Rizal pa rin. Ang Kalamba noon ay isang hasyendang bayan. Mula sa lupaing inuupahan sa Ordeng Dominico, nakakapag-ani sila ng palay, mais at tubo. So, pag talaga may taniman kayo no panahon nila, no, na yun ang pinagkakakitaan nila, pangunahing pinagkakakitaan, pagiging magsasaka, no? Kaya halimbawa din talaga sila ng masipag din. Na, mayroon din silang alagang baboy, manok, at pabo sa kanilang likod bahay. Natatanggap pag noon, basta paglikod bahay, nandun yung mga alagang hayop. Bukod dito, si Doña Chodora ay may maliit na tindahan. May isa ako napanood na movie, talagang nagtitinda talaga sila. No? Okay, maliit na gilingan ng arena at gawaan ng hamon. Talagang ang mga narinig natin ang patunay na ang kanilang buhay, no, mayaman. Sabihin na natin talaga mayaman. Pero hindi sila tumitigil, sila ay tuloy-tuloy ang kanilang pagtatrabaho. Yan, si Jose. Yan, isa rin sa bansag or tawag natin kay Dr. Jose Rizal. No? Ang kanyang kamusmusan, si Jose ay maliit at sakitin. Wow, sakitin din. Ano? Pero hindi nanaig ang kanyang pagiging sakitin sa kanyang husay. Dahil dito, pinagtayo ng kanyang tatay ng maliit na bahay kubo upang mapaglaruan niya sa araw. Sa isang movie sa bayani ng ABS-CBN, napanood ko siya doon, ano, pinakita doon yung maliit na bahay kubo ni Rizal na kapag araw, nagtitinda si na Donya, yung nanay niya, yung mga kapatid niya, siya ay naglalaro sa isang maliit na bahay kubo. At yun ay likha ng kanyang ama. Kapag naiiwan siyang mag-isa sa bahay kubo, pinagmamasdan niya ang magagandang bulaklak, mga ulap sa kalangitan, at ang mga ibong lumilipad. Kinalulugdan niya talaga, no, ang kagandahan ng kalikasan. Yan, mapagmahal din ang ating bayani sa ating kalikasan. Si Doña Chodora ang siyang unang nagturo kay Jose. Gaya na sinabi ko last week, ang mga magulang talaga, lalo ng mga ina, ang nagsisilbing unang guro ng ating mga kabataan. Na, sa pagbabasa ng alpabeto sa edad na 3 taon. You just imagine, 3 years old, matyagang tinuturuan ni Doña Chodora ang kanyang anak na si Rizal, 3 taon gulang pa lang. No, nagbabasa na siya. Next, sa edad nito, no, talagang patuloy din ang pakikisama ni Jose sa pagdarasal ng pamilya. Sa edad na 5, bumabasa si Jose ng Biblia na nakasulat sa Kastila. Wow! No, kasi talagang lumaganap doon sa lugar nila ang Biblia. Kaya magaling talaga at maraming iba't ibang lengguwahe marunong bigkasin ng ating bayani. Pagkatapos magrosaryo, nagkwekwentuhan, ang yaya, wow, may yaya talaga na nagbabantay sa kanila. Palibasa kasi mga busy sila lahat at marami silang anak. Kaya
siguro may yaya kung tawagin na nagbabantay din sa kanila. At hindi lang bilang yaya o katulong natin na tinutulungan din sila. Ang mga batang Rizal tungkol sa mga Encantadia. Nagkukwento. Kaya parang si Ma'am Celine, ano, talagang hobby na niya talaga ang kanyang paglilingkod na makapagkwento sa ating mga kababayan ng mga taga-payting kabataan ng mga halimbawa ng mga Encantada, no? Na baong yaman, punong namumunga ng mga brilyante, at iba pang kababalaghan ang mga kwento sa magkakapatid na Rizal. Ito ang pumukaw sa interes ni Jose sa mga alamat at kwentong bayan. Ayun. Ito yung kumbaga naging dahilan kung bakit siya nawili, naging magaling magsulat. Talagang ano, hindi ka lang maaaliw eh. May lesson, no? May ibig sabihin ang kanyang mga sinulat talaga. Ang magkakapatid na Rizal ay ang mga magkakalapit sa isa't isa. Sa magkakapatid na babae, si Concha or Concepcion ang lagi niyang kalaro. At nang ito ay magkaroon ng sakit at namatay, nabanggit ko last week din to, no? Na si Concha, ito yung unang ng kalungkutan ni Jose. Kaya masayahin, pero dahil namatay ang kanyang kapatid na si Concha, si Concepcion, nalungkot talaga siya. Siyempre, kahit sino naman, di ba? Kapag pumanaw ang ating isang kapatid, talagang malulungkot tayo. Eh lalo na siya, talagang close na close sila. Mula sa pagkabata, naipakita rin niya ang talino sa sining mula sa edad na 5. Gumuguhit na siya sa pamagitan ng lapis at humuhubog ng magagandang bagay, yari sa luwad at wax. No? Talagang nagbubuo siya na nagke-create na siya ng kung ano mang imahe may imagine niya. No? Isang araw, nung si Jose ay 6 na taon pa lamang, binibiro na siya ng mga kapatid niya. Yan, tinutukso. Yung salita natin ngayon, binubuli. Di ba? Bakit daw mas mahaba ang ginugugol niya sa eskultura kaysa sa paglalaro? Oy, Jose, bakit naman kami ang saya-saya namin ito maglaro? Samantalang ikaw, sulat dito, sulat doon, no? Kung ano nung eskultura, sa gitna ng katatawanan ng kanyang mga kapatid, bigla siyang nagsalita. Ano yung sinabi niya? Sige, pagtawanan niyo ako ng pagtawanan. Balang araw, pag ako ay namatay, maraming tao ang gagawa ng monument ko para sa akin. Yun naman, ano? Nagkatotoo. Kahit saan ka magpuntang lugar na bayan, may monumento ni Rizal, no? Kaya ang kanyang kabayanihan ay kinilala sa buong Pilipinas. Siyempre, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Dr. Jose Rizal. Ito yung mga tiyuhin niya ni Jose na naka-impluwensya sa paghubog ng kanyang katauhan. Mula sa hikayat ng kanyang pag-uukit, paglililok, talaga para may lahi si Jose Rizal ng taga-Paite, no? Pag-uukit at paglililok sa pamagitan ng putik at pagkit sa kanyang tiyo Jose Alberto. Feeling ko lahing taga-Paite talaga to, no? Naglililok no? Pag-uukit. Samantalang si Tio Manuel, nagturo sa kanya ng mga laro tulad ng paglangoy, pagbubuno, pangangabayo, at pisikal na ehersisyo para mapalakas ang kanyang resistensya. Di ba sabi nga kanina, medyo sakitin si Rizal. Kaya siguro si Tio Manuel, tinuruan niya si Rizal. Okay? Si Tio Griego naman, ang nagpatingkad sa hilig niyang magbasa. Basa. Ayan. Ano, isa sa mga tinuturo nating mga teacher ang pagbabasa. Kaya sa aking tuloy-tuloy sa pamagitan ng Ma'am Celine na volunteer teacher, ako po ay nagbo-volunteer teacher din po na may tinuturuan na po ako sa may ibaba. Yan, pag wala po akong klase, pinipuntahan ko, hi Clarence, Carlans, ayan po, na ang kanyang lola na pinupuntahan ko para turuan ko siya ng pagbabasa. Yan, bilang isang volunteer teacher
sa pamamagitan po ng samahan ni Ma'am Celine. Sa aking mga kababata, yan, isa sa mga dinagawa ni Dr. Jose Rizal. Sa edad na 8, nakalikha na siya ng unang tula na pinamagatang Sa Aking Mga Kababata. Sa gayon ding edad, naisulat niya ang una niyang dula na isang komedyang Tagalog. Itinanghal ito sa Pista ng Kalamba at nagustuhan. Abangan niyo, maganda ang aking susunod na itinanghal ito sa Pista ng Kalamba at nagustuhan ito ng mga tao. At napanood din ito ng Gobernador Silio mula sa Paete. Oh, di ba? Talaga mabasa ko siya. Kailangan marinig to ng mga taga-Paete, no? Kaya pala, napaka-unladed, napaka-sining din talaga ng mga taga-Paete pagdating sa mga teatro, no? Humanga din siya rito sa manuscript at bumili ito sa halagang 2 piso. Panahon ng Kastila, medyo mahal-mahal ito noon. Ang 2 piso ngayon, ano na nabibili natin? Candy na lang, At naitanghal ang naturang dula sa Pistang Bayan ng Paite nung panahon ng Kastila ito. Wow! Talaga naman, kaya siguro talaga ang bayan ng Paite ay napakaunlad din sa larangan ng komedyang Tagalog din. No? Okay, next natin. No? Ito naman, pagkatapos niya sa Ateneo de Manila o de Municipal noong 1872 to 1877. Si Rizal o si Jose ay pinadala sa Maynila. Nag-aral siya sa Ateneo Municipal, Kolehiyo ng Espanyol, Kolehiyo may pit na karibal ng Kolehiyo ng San Juan de Letran ng mga Dominikano. So, Jesuita na mamahala sa Ateneo. Samantalang ang San Juan de Letran ay mga Dominikano. Yan yung mga kumbaga, namamahala, no, sa ating mga eskwelahan. Next, pa rin natin, no, tuloy-tuloy, pumasok si Rizal sa Ateneo. Siya ay sa kanilang mga pamilya, si Jose ang unang gumamit ng apelidong Rizal. Next natin, okay, ano pang ginawa niya, no, sa unang taon ni Rizal sa Ateneo? Siya at si Padre Jose Peck, dahil bago sa paralan na ito, ay di gaanong mahusay sa Espanyol. Siyempre, bago lang nag-aaral pa rin. Inilagay siya sa dulo ng klase. Si Jose ay nagpakita ng mabilis. O, akala nyo ini-small nyo ako O, di natuto. Mas mabilis siyang natuto. No? Nagpakita ng mabilis sa pagkaunlad at naging emperador at binigyan ng gantimpala, no, ang isang larawang reliyoso. Yan. Next natin, yung ikalawang taon naman, no, ni Rizal sa Ateneo, si Rizal ay nangangasera sa loob ng Intramuros, sa kalye ng Magallanes. Pinagsisilsilahan ni Rizal o pinagsisilbihan niya ni Rizal ang pagpababaya niya sa isang pag-aaral noong nakaraang taon. Dahil lamang hindi niya naibigan ang sinabi ng kanya. Talaga medyo nagdamdam si Rizal. Siguro may nabanggit ang guro nung panahon. Talaga noon ang mga teacher talaga may pagkamasungit din talaga. May mga natural na pagiging guro iyan. Siguro nagdamdam din si Rizal kaya puspusan siyang nag-aral at muli naging isang emperador kung tawagin nila. Ngayon naman, ang pangatlong taon naman ni Rizal, nanonood na rin si Venus. Ma'am Cora, Ma'am Cora Cagayan Madrigal, ang teacher ng ating daycare ng uno, nanonood din siya. Okay, so sa ikatlong taon sa Ateneo ni Rizal, dumating siya doon at wala ring magandang resulta sa pag-aaral ni Rizal. Nanatili na lamang matataas ang grado niya sa lahat ng asignatura or subject, ngunit isang medalya lang na Latin o sa Latin ang kanyang napanalunan. Natalo pa siya sa kanyang mga kamag-aral sa Espanyol, sa wikang Espanyol dahil sa mga husay nila sa pagbigkas ng salita. Sa taong din ito, itatlong taon lumaya na ang ina ni Rizal sa bilanggo. Ito yung time na napagbintangan, na kulong yung kanyang ina. Kaya medyo naguluhan din si Rizal,
no, nawalan siya ng gana sa pag-aaral. Iniisip kasi niya yung kanyang ina na nakulong. Yan. Next natin, sa ika-4 na taon ni Rizal sa Ateneo. Sa ika-4 niyang taon ay nakilala ni Rizal si Padre Francisco de Paula Sanchez na humikayat sa kanya na mag-aral ng mabuti at lalo na sa pagsusulat ng mga tula at siya ang naging inspirasyon ni Rizal. Ayun! No? Nagkaroon siya ng interest dahil may nag-hikayat sa kanya. Kaya nga talaga ako sa estudyante, no? Kung dadaw ng mga iangat natin ng estudyante para magkaroon ng interest talaga ang ating mga estudyante na ituloy ang kanilang pag-aaral. Nagbalik sa sigla si Rizal at natapos sa taong iyon na mayroon 5 medalya. Sa kanyang talarawan, inilarawan niya ang Jesuitang pari bilang huwaran sa pagkamakatwiran, pagkamaagap, at pagmamahal para sa pagunlad ng kanyang mga mag-aaral. So, meron talaga siyang tiningnan, no? Tinitingnan niya para saan ba yung kanyang pagsulat. Ngayon, ang huling taon naman ni Jose Rizal sa Ateneo. Ang daming nanonood, nakakatuwa naman. Okay, huling taon niya, sa ikahuli niyang taon ay naging ganap ang sigla ni Rizal. Wow! Sa pag-aaral at nakuha niya ang pinakamataas na grado. Pagsumikapan lang talaga. Na, yun lang ang sikreto. Sa lahat ng asignaturang filosofiya, fisika, biolohiya, kemika, wika, mineralohiya, at iba pa. Ang husay naman, ano? Kapag talaga ang bata, nag-focus sa kanyang pag-aaral, napakadami mong talagang matututunan. At nagkamit ng degree ng bachelor sa sining na may pinakamataas na karangalan. O, di ba? Sa kabila ng kanyang medyo noong unang taon, walang gana. Pero dahil nagkaroon ng interest pa, nabigyan siya ng pagkakataon, mag-focus at sumigla sa kanyang pag-aaral. Ngayon naman, next natin ang pagtatapos ang pinakamataas na karangal. Wow! Noong March 23, 1877, si Rizal noon, 16 pa lamang siya, 16 years old, ay nagkamit mula sa kanyang alma mater, ang Ateneo Municipal, ng degree bachelor ng sining na may pinakamataas na karangalan. Ipinagkakatiwala ko na ang buhay, sabi niya, para sa Birhen, na sa gayoy, maproklamasyon niya na akong pagyapak ko sa mundong alam ko'y puno ng karanasan. O, di ba? Ang kanyang mga dialogo talaga, no? Ang lalalim, no? Makabuluhan. Next natin. Okay. So, yeah, makikita ninyo po, no, ang noong Ateneo de Municipal natin, ang pag-aaral naman ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas, UST. Ito si Padre Pablo Ramos SJ, ang hininga ni Rizal ng payo ukol sa kaniyang dapat maging kurso sa UST. Siguro nagtanong siya, ano po kaya ang pwede o mas dapat kong kunin, no, ang kurso ko sa UST. Sabi nga, no, ang plano pagpasok ni Rizal, sa history na, babasa natin ito, ni Rizal sa universidad, ay tinutulan ng kanyang ina. Siguro kasi, bata pa siya, kaya parang Pepe o Jose na pala siya, no, binata na, no, na nalulungkot ang ina na lalayo, no? Pagkaroon nito ng maraming kaalaman at mapanganib ang buhay ni Rizal. Yun ang isang pusong ina para sa kanyang anak na lalayo. Pero sa kabila ng pagtutol ng kanyang ina, si Rizal ay isinama ni Pasiano sa Maynila para mag-aral. Noong Abril, 1877, nagpatala para mag-aral si Rizal sa Universidad ng Santo Tomas. Ang una niyang kursong kinuha ay filosofiya, letra. Talagang pagsusulat. At si Rizal ay naging biktima. Yan, no? Ng isang opisyal na Espanyol noong 1878. Si Rizal ay pinalo ng sable sa likod
ng nasabing opisyal. Susungit, no? Yung mga nakahilera doon siguro sa Maynila, mga nagbabantay doon, nakakalat sila doon. Siguro hindi nagustuhan, baka kaya napalo sa likod si Rizal. Noong 1879, si Rizal ay lumahok sa paligsahan ng Liceo Artistico Literio. Sa nasabing paligsahan ay nanalo ng unang gantimpala. Yehey! Ang ating kanyang tulang sinulat na may pinamagatang Ala Juventud Pilipina. Ang paligsahang yan ay para lamang sa mga Pilipino. Natatandaan ko po sa mga taga-Paite, no, ang samahan ng Ala Juventud Pilipina, sa pamamagitan, ito ay sinadula, no, sa stage play natin ni Direk Lino Dahalay. Natatandaan ko yon, napapanood ko sa plaza, ang mga cast nito, karamihan, mga VSOP family, yan. Sila yung mga napapanood. Ang ganda ng storya, promise. No, hanggang naisama ako sa Siniluan, sa Santa Cruz, ipinalabas siya sa mga paaralan sa mga Polytechnic University noon. Ala Juventud Pilipina, ang buhay, isa sa mga istorya buhay ni Rizal. At mga taga-Paite, no, sa direksyon ni ang aming kasamahan, Direk Lino Dalay. Siyempre, umiibig nga. Sabi nga, no, ang unang pag-ibig mula sa kanyang kabataan, no, ang kanyang unang pag-ibig na sinasabi, kilala ba natin? Si Segunda Katigbak. Ang unang babaeng naging kasintahan ni Rizal. Isang Batanggenya, no, na taga-Lipa. Yung taga-Batangas ang kanyang kawan, si Katigbak. First love. Ay, sino mga first love niya? Ang mga unang pag-ibig natin. Tuloy-tuloy tayo para sa pasyang pangibang bayan. Eto, no, medyo nakapag-iisip na si Rizal na pangibang bansa. No, pumunta sa iba't ibang lugar. Bakit? Mga dahilan kung bakit nais niya sa Europa tapusin ang pag-aaral. Number 1, ibig niyang maging dalubhasa sa medisina upang magamot niya ang mata ng kanyang ina. Sabi nga, no, ang kanyang ina na si Doña Chodora ang kauna-unahang pasyente niyang tinutukan. Kaya siya ay talagang doktor ng mga mata. May hangarin siya, number 2, no, masaksihan at mapag-aralan ang katayuan ng kanyang bayang Pilipinas sa mga bayan sa Europa. Ano nga ba ang bayan ng Pilipinas? No? Ikukumpara niya sa mga bayan sa Europa. Speaking of Europa, from Germany, yan ang aking mga Dada Emma, Dada Paz, Dada Flor, yan. Na yun nag-message sa akin na pinapanood pala tayo na sa ibang bansa. Europa, sa Germany, ayan po ang aking mga dada. Yan, binati ko kayo. Na, at ang ikatlo, ang pag-alis niya ay lihim at ang kanyang pasaporte ang ginamit ay Jose Mercado. Dahil baka masilip, baka hindi matuloy ang kanyang pagpunta sa Europa. At si Pasiano ay nagbayad ng pasahe at nangako siya na, hindi siya bigay. Talagang si Rizal ay sinabi niya na babayaran niya ito kapag siya ay nakalon. Okay? Next natin, no? Unti-unti na siya, no? Okay. So, medyo pinitin ko kayo sa pagkakataon na siya ay nagpaplano na siya ay magpunta, no, ng ibang bansa. No? Kaya next week, ang ibabahagi ko sa inyo yung buhay ni Rizal sa ibang bansa. So, dito tayo natigil, no? Ang buhay ni Rizal ng kamusmusan, si Pepe, kung bakit ganun kahaba ang kanyang ang pangalan. Yan. Tapos, naputol tayo, o ibig sabihin, itutuloy natin. Parang teleserye, no? Yan. Okay. Ngayon, next week, no, ano ang buhay ni Rizal sa kanya sa ibang bansa sa Europa? Dito nagsimula. Yung galing at talino ni Rizal lalong humasa sa pagaling sa galing niya sa pagsusulat. Doon niya naramdaman na ilabas ang kanyang pagmamahal sa ating bayan. Sana po ay
Alam ko marami tayong natutunan sa buhay ni Rizal. Nga payo nga din namin talaga, basa, basa at basa lagi tayo. Na lahat ng ating nababasa, may napupulot talaga tayo. Ano mang topic, ano mang kwento, ano mang kasaysayan niya. Okay? Kaya nga sa ating mga teachers ng daycare center ng buong Paite sa mula Barangay 1 hanggang Barangay 9, babati natin yan, no? From Barangay 1, Ma'am Cora Madrigal, Ma'am Cora. From Barangay 2, Ma'am Pe Esperanza Lacaucao. Of course, sa Barangay 3, si Ma'am Cleotilde Labing. Sa ating Barangay Kinale, may A at B. Sa A natin, Marilyn Asido, Ma'am Marilyn Asido. And Ma'am Marilyn, pareho sila, no? Ma'am Marilyn Magbunga. Sa Barangay 5, nandyan si Ma'am Lorna Tolentino. Siyempre, sa Barangay 6, binabati rin natin Ma'am Madeline Kadapan, ang ating mga masisipag na daycare teacher natin. Ano po? Ma'am Estela Balde sa Barangay 7. Barangay 8, Ma'am Fatima Baldelion. And of course, Ma'am Laureana Villamayor sa Barangay 9. Siyempre, meron din tayo sa Papatahan, ang ating daycare center natin, Loreto Bernardo. Palakpakan natin ang ating mga teachers ng ating daycare center. Ayan, tuloy-tuloy tayo sa ating tuloy-tuloy na pagtuturo sa ating mga batang, no? Gaya ng ating bayaning si Rizal na nagsimula, hinubog sa kanyang pagiging bata niya. Kaya tayo, mga magulang, mga guro, nakatulong natin na paghubog sa ating mga kabataan dahil sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ito po ang ating mga kwentong kasaysayan at mga bayani. Maraming salamat po sa ating pahamalang bayan sa pangunguna ng ating mahal na Mayor Rugeline Muto Pagabaldo para sa linggo-linggo natin sa ating Paite.tv, ang mga kasaysayan at bayani. Ito po ang inyong teacher, ang inyong guro, Sir Mark Anthony Pagamano. Magandang hapon sa inyong lahat. God bless everyone. Magandang hapon. Next week po ulit tayo. Inalay mo ang buhay mo para sa kapwa-tao. Mahirap man, tuloy pa rin ang laban.